Huwag kang padalos-dalos. Kaya ko nang maging nanay mo. Ganyan pala ang trip mo. Si Tita. Subukan ko nga kung talaga bang pang nanay. Wenying, masyado kang matanda. Tinanggal ka. Ma'am, nagkamali po ba kayo? 4 na po pa lang ako. Magpapatupad ang kumpanya ng mas batang management. Gets mo ba? Yung bata-bata. Mula ngayon, kukuha lang kami ng tagalinis na 35 anyos pababa. 4 na po ka na at saka ka lang tinanggal. Umuwi ka na at magpasalamat ka. Pero tigilan mo na. Bago ka umalis, ang lahat ng banyo sa buong building ay linisin mo ng mabuti. Kung hindi, huwag mong asahan ang sweldo mo ngayong buwan. May tao pa pala sa ganitong oras. Nag-overtime ka ba dito? Bata, talagang hindi pwede. Kapag ginawa mo yan, magsisisi ka. Nadrug ako. Tulungan mo ako. Apat na pung taon kong iningatan ang puri ko. Pero may isang estrangherong mas bata sa akin ang kumuha nito. Nakipagtalik tapos tumakas. Kawili-wili ang babaeng ito. Ginooli. Sa may harap ng opisina ninyo, bakit may brush ng inidoro? Ginooli, kayo. 23 taon nang hindi lumalapit sa babae. Ang tinaguriang buhay na demonyo ng Hai Cheng, ang prinsipe ng mga Li, ay may nakipag-sex sa kanya. Alamin kung sino ang babaeng yon kagabi. Opo. Kahit si Ginooli nakilala sa hindi paglapit sa babae, hindi rin nakatiis. Curious talaga ako sa babaeng ito. Sino kaya siya? Sariwang istang buhay. Bibili, katay agad. Kuya, magdala ka ng isa pa uwi. Pangsabaw ng misis mo. Hey, kawawa naman si Wenying. Noon, nabuntis siya kahit hindi pa kasal. Malaki na ang tiyan. Pinalayas siya ng sariling ina sa bahay. Tapos, nahirapan siyang manganak. Muntik na siyang mamatay. Hindi lang yon. Sa mga nagdaang taon, inaabuso pa rin siya ng pamilya niya. Yung kuya niya ay may kapansanan. Inutang sa kanya ang panggamot. Nanay, uwian na kami. Nakauwi na kayo, Yang at Zawzaw? Paano nangyari yan? Nakipag-away ka na naman sa eskwela. Nanay, huwag mong sisihin si kuya. May masamang bata na naman ngayon. Inaasar nila kaming mga batang walang tatay. Nagalit si kuya, kaya nakipag-away siya sa kanila. Wala akong kwenta. Hindi ko kayo nabigyan ng kumpletong pamilya. Ma, sabi ko na nga, ayaw kong magpakasal. Kahit anong pilit mo, wala ring mangyayari. Li Xiucheng, akala mo ba gusto kitang pilitin? 29 ka na ngayong taon? Kung hindi ka pa magkakaanak, baka hindi ka na makapag-anak. Kasi ang mga lalaki ng pamilya ninyong Li, pagdating ng 30, hindi na magkakaanak. Wala akong pakialam. Ngayong taon, kailangan mong bigyan ako ng isang lalaking apo. Wala akong type sa mga babaeng iyon. Sino bang gusto mong maging ina ng anak ko? Sabihin mo, sino ba ang type mo? Yung babaeng 6 na taon na ang nakalipas. Hahanapin ko talaga siya. May pulong pa ako. Sige, ibababa ko na. Kumusta? Xiusheng. Li Xiusheng. Nanay, sina Yang at Zawzaw, totoo bang wala silang tatay? Oo nga, nanay. Ang tagal na. Bakit hindi pa rin dumarating si tatay para sunduin kami? Ang tatay ninyo.
Para, Ano po, CEO Lee? Bawal mag-park dito. bakit parang pamilyar ang figura ng babaeng iyon? Sobrang pamilyar. Baka, sobra lang akong nag-isip. Sige, tuloy lang. Huwag kang umiyak, Mama. Hindi na ako maghahanap ng tatay. Mama, ngayon, natapos ni Yang Yang ang lahat ng math sa grade 6 na kanyang sariling inaral. Tingnan mo, Mama, ito ang mga sinagutan kong pagsusulit. Lahat tama. Mapapatunayan ni Yang Yang ang sarili niya sa mga grado. Para malaman nila na ang batang may nanay lang ay kayang maging mahusay. Ang galing-galing Nina Yang Yang at Zhao Zhao. Tindero ng isda, may package ka. Ang anak kong si Yang Yang ay natanggap sa Lihua International Elementary School. Lihua Elementary, pinondohan iyan ng Lishi Group, ang pinakamagaling na pribadong elementarya sa buong bansa. Karamihan sa mga bata, hindi makapasok kahit gusto. Si Mr. Chen, na may supermarket sa tabi, ay nag-donate ng ilang milyon pero hindi pa rin nakapasok ang anak niya. Ang paaralang ito ay may partnership sa maraming kilalang paaralan sa ibang bansa. Pagka-graduate ng mga estudyante, makakapasok na sila sa mga Ivy League school. Sabi ko na sa iyo, si Yang Yang, siguradong malaki ang mararating. Aying, kung sakaling umangat ka na dahil sa anak mo, huwag mong kalimutan kaming mga dating kapitbahay. 1, 10, 100, 1,000. Ano? Ang tuition sa isang semestre ay 100 at 10,000 talaga. 10,000. Iyan ay ang ipon ng mga tulad natin sa loob ng ilang taon. Isang semestre, 100 at 10,000. Sa isang taon, 200 at 20,000. Sa 6 na taon, aabot sa... Aying, kailangan mong pag-isipang mabuti. Ako, wala talaga akong ganyang kalaking pera ngayon. Aying, nasaan ang ama ng iyong mga anak? Ganitong kalaking bagay ang pag-aaral ng mga bata? Wala man lang ba siyang pakialam? Masyadong madilim noong gabing iyon. Hindi ko man lang nakita ang mukha ng lalaki. Pero napakabata pa niya. Kahit na mahanap ko siya, malamang hindi rin siya makatulong. Ang tatay ng mga bata ay namatay na dahil sa sakit. Mama, hindi na ako mag-aaral sa Lehua. Ang ginto ay kumikinang kahit saan. Basta mag-aaral akong mabuti, makakakuha ako ng first place kahit saan. Sa hinaharap, kikita rin ako ng napakaraming pera para mabigyan ka at ang kapatid kong babae ng magandang buhay. Mag-aaral din akong mabuti. Sasama ako kay Kuya para maghanap buhay para kay Mama. Lumaki na sina Yang Yang at Zhao Zhao. Ang dalawang anak ko ay napakahusay. Ayoko namang maging pabigat sa kanila. Si Kuya ay umutang sa akin ng malaking halaga para sa kanyang gamutan. Dapat na nilang bayaran. Pagpalain ng Buddha. Bigyan mo ako ng isang matalino at malusog na apo. Ginang. Ito ang Paaralang Lihua. Ang listahan ng mga tinanggap ngayong taon. Pakisuri po. Ang Lihua ay paaralang para sa mga anak ng mayayamang pamilya. Laging napakataas ng pamantayan nito. Bakit sa mga tinanggap ngayon, may isang taga-mahirap na pamilya? Ginang, ang batang ito ay si Wenyang. Sobrang talino raw. Isang pambihirang batang henyo. Ayaw ng Lihua na palampasin ang ganoong talento. Kaya binigyan nila siya ng espesyal na liham ng pagtanggap. Ganoon ba? Sa mahirap na pamilya, may magaling na anak. Kung magkakaroon ako ng apo, tiyak na ganun din siya katalino. Siyempre naman, siyempre. Ngunit napakamahal ng matrikula sa Lihua. Dahil sa kalagayan ng pamilya ng batang ito, malamang na hindi nila kayang bayaran. Ang ibig sabihin po ba ng ginang? Ganito na lang. Sa ilang araw, may handaan para sa mga bagong estudyante. Iimbita mo rin si Wen Yang. Ako mismo ang titingin sa kanya. Kung siya ay talagang mahusay, sasagutin ng pamilyang Lee ang lahat ng gastos sa kanyang pag-aaral. Sige, gagawin ko na. Sandali. Dahil gagawa tayo ng kabutihan, kung isa lang ang tutulungan, mukhang maramot ang pamilyang Lee. Mas mabuti pang maghanap pa tayo ng ibang mga bata mula sa mahihirap. Papuntahin natin silang lahat. Kung may iba pang magaling, sagutin natin lahat ng kanilang matrikula. Naiintindihan ko. Ay, pagpalain ng Buddha, pagpalain ang pamilyang Lee na magkaroon ng tagapagmana. Ako, ang matandang ito, para magkaroon ng apo, nagpatayo ng mga paaralan mula kindergarten hanggang kolehiyo. At patuloy din akong gumagawa ng kabutihan. Sana,
hindi masayang ang lahat ng pagsisikap na ito. O, Panginoong Buddha, sana'y pagpalain ninyo ang pamilyang Lee ng maraming mga anak. Tinala ko na ang bata pa uwi. Wen Ying. Ikaw, ang cute mo. Sinong nagsabing pwede kang bumalik? Ma, si Yang Yang ay tinanggap ng pinakamahusay na pribadong elementarya sa Haicheng. Ang matrikula sa isang semestre ay 110,000. Nitong mga nakaraang taon, ako ang nagbayad sa pagpapagamot sa binti ni Kuya. Tingnan mo kung makakapagbayad ka muna ng kaunti para makapagbayad si Yang Yang ng matrikula sa semestreng ito. Kapag nakuha ko na ang pera, aalis na ako. Pinaglaruan ka lang, okay lang. Ngayon, kailangan mo pang buhayin ang 2 batang iyan para sa kanya. Wen Ying, naipit ba ang utak mo sa pinto? Kung alam ko lang na mahilig ka palang magpakaloko. Dapat noon pa, ipinagpalaglag ko na ang anak mo. Maganoon na kayo sa akin noon. Noong pinautusan ninyo akong magpadala ng pera, ginawa ko naman. Ngayon, ako naman ang lubhang nangangailangan ng pera. Bakit hindi ninyo ako matulungan? Tulungan ka. Bakit kita tutulungan? Wen Ying, kung hindi dahil noong panahong iyon, nang mabalitaan kong buntis ka ng hindi kasal. Paano bang matatakot ang kuya mo at mahulog mula sa construction site? Ang pagpapagamot mo sa binti ng kuya mo iyon ang utang mo sa kanya. Ako, Ma, asawa. Nanalo ako sa baraha ngayon. Tanghali, kumain tayo ng pato. Kuya, ang binti mo. Hindi ba sinabi ni nanay at hipag na malubha ang pinsala mo at nahihirapan ka ng bumangon sa kama? Aray, itong binti ko. 2 hakbang pa lang. Masakit na naman. Niloloko ninyo ako palagi. Akala ko lumpo na ang kuya ko. Kaya ko kayo tinustusan ng maraming taon. Kalimutan na, ang perang ibinigay ko sa inyo nitong mga nakaraang taon ay higit sa 100,000. Ngayon, 100,000 na lang ang kailangan ko. Bayaran mo na ako agad. Kung hindi, tatawag na ako ng pulis. Dahil sa 2 batang ito, si Wen Ying ay lalong mahirap ng lokohin. Kailangan nating mag-isip ng paraan para alisin silang 2. Pamilya naman tayong lahat. Wen Ying, bakit ka masyadong nagagalit? Pera lang naman ang gusto mo, di ba? May paraan ako para kumita ka ng pera. Ano ang balak mo? Magpapa-opera ang isang malaking pinuno sa syudad. Bibili sila ng bihirang dugo sa malaking halaga. Tugma ang blood type ng 2 batang ito. Mas mabuting ibenta na lang natin para may pera. Napakabata pa ni na Yang Yang at Zhao Zhao. Ibebenta mo ba ang dugo nila? Hindi ba iyon ang papatay sa kanila? Hindi ba sabi mo, kulang ang pang-tuition? Pabentahin natin sila ng dugo? May pang-tuition na? Hindi na rin namin babayaran ang utang sa iyo. Giginhawa na ang buong pamilya natin. Makinig ka, Xiaoying. Para sa ikabubuti mo rin ito. Yang Yang, isama ang kapatid mong babae at tumakas na kayo. Ang kapal ng mga batang ito! Kinagat ako! Habulin ninyo sila! Balita ko, ang pinakamayamang pamilya, ang mga Lee, ay darating para pumili ng mga bata para sa handaan. Oo nga. Sabi nila, si Mrs. Lee ay baliw na sa paghahangad ng apo para mag-ipon ng biyaya at magkaroon ng anak. Sasagutin nila ang pag-aaral ng mga bata. Sino kaya ang mapapalad na mapili? Sobrang swerte naman niyon. Parang pinagpala ng mga ninuno. Dumating na ang mga Lee. Katiwala Lee, narito na ang mga batang hiniling ninyo. Tingnan ninyo. Mabuti. Sino sa inyo si Wen Yang? Wen Yang, nandito ka ba? Tumigil ka nga, bata. Ikaw. Paano ka kamukhang-kamukha ng senyorito noong bata pa siya? Ito, bakit ba itong bata? Nakikipagtaguan sa akin ang katiwala. Kapag natalo siya, sasakay ako sa kanya. Imposible. Ikaw, bastardo. Nangangagat ka? Halika, sumama ka na. Tigil. Sino ka? Ang pamilyang Lee ng Haicheng. Iisa lang ang pamilya Lee sa Haicheng, ang pinakamayamang pamilyang Lee. Bata, ano ang pangalan mo? Ako si Wen Yang. Tinatawag akong Yang Yang ni nanay. Wen Yang. Ikaw ang espesyal na tinanggap sa Lihua ngayong taon. Wen Yang. Ang pagpunta ko ay para sa iyo. Yang Yang, Zhao Zhao. Ikaw ang ina ni Wen Yang. Oh, Ginang Wen. Napakatalino ni Wen Yang. Natanggap siya sa Lihua Elementary. Humanga ang matandang ginang. Kaya't ipinadala niya ako para sa iyo.
Gusto niyang tustusan ang pag-aaral mo. Ano ang sasabihin mo? Tustusan ng pag-aaral. Makakapag-aral na si Yang Yang. Ang galing. Salamat po sa matandang ginang ng pamilya Lee. Kahit libre ang tuition, kailangan pa rin gumastos sa susunod. Kailangan nang alisin sila agad. Mahal na Ginoo, baka nagkakamali kayo. Itong dalawang bata ay mga anak sa labas ni Wen Ying na mga bastardo. Napakarumi, imposibleng matalino. Ate, pwede mo akong insultuhin. Bakit mo iniinsulto si Yang Yang? Wen Ying, dati kang nagtrabaho sa Lee Group. Dapat alam mo ang kahihinatnan ng panloloko sa pamilya Lee. Sa tingin ko, anong henyo, gawa-gawa lang nila iyon. Kung sa harap ng ginang Lee at malantad ang totoo, itong batang bastardo ay hindi na makakapag-aral. Dati siyang nagtrabaho sa Lee Group. Nagbuntis siya nang hindi kasal. Sa mundong ito, posible bang magkataon ng ganun? Hindi. Imposible. Hindi talaga lumalapit si binata sa mga babae. Ang mga dalagang mayaman at tanyag, ni isa ay hindi niya nagustuhan. Paano siya magkakagusto sa isang matandang babaeng taga-probinsya? Hindi, malamang sobra lang akong nag-isip. Hindi nagsisinungaling si Mama. Ako ang henyo. Ha 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 ha, kung henyo ka. Ako naman ay isang diwatang nahulog mula sa langit. Sabi ko, henyo ako. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao? Sabi ko na hindi ko ito kinakain. Hindi ba kayo nakakaintindi ng salita ng tao? Sino ang nagturo sa'yo na magsalita ng ganyan sa matatanda? Ang batang walang asal, kasalanan ng ina. Ngayon, para sa nanay mo, pupunitin ko ang bibig mo. Aray, Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na maging bastos? Lumayas ka sa harapan ko sa loob ng 3 segundo. Itong bata, talagang kamukha ng batang binata. Parang iisang hulmahan lang sila. Baka talagang siya isang nawalang kadugo ng pamilya Lee. Ang handa ng bagong buhay sa 3 araw. Kailangang makilala ng mabuti ng matandang ginang at ng binata ang batang ito. Ang babaeng yun 6 na taon na ang nakalipas. Ay hindi pa rin nahanap. Ginoong Lee. Naisa-isa ko na lahat ng mga babaeng empleyado na nasa tamang edad at nagtatrabaho noong mga panahong iyon. Kasama na ang mga babaeng bisita na pumunta sa kumpanya. Noong araw na iyon, wala sa kanila ang hinahanap mo. Isang buhay na tao, paanong mawawala na lang bigla? Kumusta na ang pag-aayos ng CCTV? Masyadong madilim ang koridor ng kumpanya noong gabing iyon. Hindi malinaw ang kuha ng CCTV, pero huwag po kayong mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa ibang bansa, sa pinakamahusay na technical team. Malamang, na magkakaroon na ng resulta. Bago lumabas ang resulta, ipagpatuloy mo ang pag-iimbestiga sa mga babaeng empleyado ng kumpanya noong mga panahong iyon. Kung wala sa mga kasalukuyang empleyado, saka mo hanapin sa mga dating empleyado. Mga dating empleyado, pati ba ang mga nasa edad 40 pati matipo, kailangan ding imbestigahan? Imbestigahan. Yang, Xiao Xiao. Ngayon, si Madam Lee ang maghahanda ng handaan para sa atin. Ang mga bilin ko sa inyo, naaalala niyo pa ba? Naalala ko po, sinusuportahan ako ng madam, kaya dapat magustuhan ako ng madam. Naaalala ko po, sinusuportahan ng madam ang kuya ko, kaya dapat magustuhan ng madam ang kuya ko. Ang galing ninyo. Ada, bakit ka nandito? ano ba? Ang pamangkin ko ay napili rin ng pamilya Lee. Bakit hindi siya makakapunta? Akala mo ba na kapag nakasama ka sa pamilya Lee, aangat ka na agad? Gusto mo kaming iwan para ikaw na lang ang umasenso. Ate, ang cute ng kambal mong apo. Anong apo? Anak niya iyon. Pasensya na. Walang anuman. Anak ko talaga sila. Sabi nga nila, delikado ang mga anak kapag matanda na. Pero kambal pa ang naisilang mo. Ang hirap-hirap noon. Saan ang ama ng mga bata? Hindi ba siya kasama ninyo? Hindi ako kasal. Yung iba, mukhang mabait, pero ang landi pala. Edad na nga, nabuntis pa. Nanganak ng 2 anak sa labas. Ni hindi alam kung sino ang ama. Sa engrandeng pagtitipon ng pamilya Lee, ewan ko sa mga ganyang tao. Paano kaya sila nakapasok? Lumayo na lang tayo sa kanya. Ang landi-landi niya. Paano kung may sakit siya? Tama. Jia. Simula ngayon, lumayo ka sa 2 batang iyon. Huwag kang makipaglaro sa kanila. Naiintindihan mo ba? Oh. Masasama kayong lahat.
Bakit ninyo sinisiraan ang nanay ko? Mabait ang lolo na katiwala. Pupuntahan ko siya para humingi ng hustisya. Yang, saan ka pupunta? Parang pamilyar sa akin ang batang ito. Yang. Siya nga. Pasensya na. Ano ba? Hubarin mo na lang yung damit mo. Anong ginagawa mo? Sa harap ng maraming tao, bigla kang yumakap. Ang babaeng ito, walang hiya. Pampatanggal ng dumi. Siyempre, tutulungan kitang maglinis. Hindi ba't gusto niya akong akitin? Binata, bakit namumula ang mukha mo? Yung tagalinis kanina? Bakit nandito? Ay, Ginoong Lee, pasensya na talaga. Si Wenyang, namanas sa nanay niya. Walang modo. Kanina, nakipagtalo sa ibang bisita. Ngayon, nambastos pa sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Palalabasin ko na sila ngayon din. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob upang palayasin ang bisita ng pamilya Lee? Ang boses ni Ginoong Lee. Bakit ang boses niya parang sa lalaking 6 na taon na ang nakaraan? Pasensya na. Hindi ko naman ibig sabihin iyon. Ako, Layas, babae, may babalikan ka. isama ang bata at pumunta sa doktor para gamutin ang sugat. Ngayon, sumikat ang araw sa kanluran. Kahit ang dyablo, may ginagawang kabutihan. Halika, sundan mo ako. Maraming salamat. Jiao, halika na. Dalhin natin si kuya para maglagay ng gamot. Papa. Tatay, ikaw bang tatay ko? Pasensya na po, Ginoong Lee. Bata pa kasi. Hindi pa marunong. Kakaiba. Nang makita kong umiiyak ang batang babae kanina. Bakit parang masakit sa puso ko? Ginoong Lee. Naayos na ang CCTV noong gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Tara, tingnan natin agad. Matagal nang hindi naging ganito kasigla ang pamilya Lee. Ang daming bata rito. Mas cute pa ang bawat isa. Nakakatuwang tingnan. Kung may ganyan din ako, sana may ganyan akong apo. Madam, siya si Wenyang na espesyal na tinanggap ngayong taon. Ito ang kanyang ina at kapatid na babae. Magandang araw po, Madam Lee. Magandang araw po, Lola Lee. Mabuti. Kahit mahirap, hindi dapat magtipid sa edukasyon. Mabuti kang ina. Ang matrikula ng pamilya ninyo mula ngayon, sagot na ng pamilya Lee. Salamat po, Madam Lee. Ang cute ng kambal na ito. Dali, hali kayo kay Lola. Patingin kayo kay Lola ng mabuti. Ang batang ito, bakit kamukha ni Xu Cheng noong bata siya? Madam Lee, may isusumbong ako. Isinusumbong ko na nagnakaw ang batang ito. Genji, Lee, nakita ko lang kanina ang batang ito. Palihim siyang pumasok sa isang silid. Ninakaw niya ang game console ng pamilya Lee. Kapag napatunayang nagnakaw siya, tingnan natin kung makakapasok ka pa sa lihwa. Kasinungalingan! Hindi ko ito kinuha! Lee, si Yang ay masunurin at mabait mula pagkabata. Imposibleng magnakaw siya. Sinasabi mong nagnakaw siya? Anong ebidensya mo? Siyempre meron. Nakita ko mismo na inilagay niya sa bag. Ibigay mo na. Ben, Lee, tingnan ninyo. Ebidensyang matibay. Lee, huwag kayong maloko sa kanilang mukhang tapat. Si Wenying ay nabuntis ng hindi kasal, at sa edad 40 pa siya nabuntis. Sino ang nakakaalam kung kanino siya nakisama at nagkaanak? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang batang itinuro ng ganyang ina ay hindi magkakaroon ng malinis na kamay. Ang ganyang tao ay makakapasok sa lihwa. Ito ay nakakasira sa reputasyon ng lihwa. Nagnanakaw pa nga, sinungaling pa. Ang anak ko ay hindi makikisama sa ganyang tao bilang kaklase para hindi na mapariwara. Ang batang ito ay likas na masama. Ngayon ay nagnanakaw. Bukas baka pumatay at magsunog na. Tama, palayasin siya. Kanselahin ang kanyang enrollment. Mga minamahal, pakihinahon po kayo. Lihwa Elementary School ay laging tumatanggap lamang ng mga estudyanteng may mabuting asal. Kung talagang nagnakaw ang batang ito, tiyak nakakanselahin ng lihwa ang kanyang pagpapatala. Natiwala, dalhin ang mag-inang ito para imbestigahan ng mabuti. Ano? Hindi ako
ako aalis. Hindi ako nagnakaw at hindi rin ako nagsinungaling. Bakit ako dapat umalis? Ikaw ang nagnakaw ng game console at inilagay sa bag ko. Hindi talaga ako nagnakaw. Hoy, ang dali mong magsinungaling bata. Ganyan ba itinuro ng nanay mo sa'yo? May ebidensya at saksi. Itinatanggi mo pa. Wen Ying, ang batang ito, dapat mong disiplinahin ng maayos. Katiwala, ilabas mo na sila. Hindi ako aalis. Bata, umalis ka na ngayon. Mawawala lang ang enrollment mo kung hindi ka pa rin aalis. Ingat ka, sa buong Haicheng walang paaralan ang tatanggap sa'yo. Mrs. Lee, hindi ka marunong mag-iba ng tama sa mali. Hindi mo makilala ang itim at puti. Ang paaralang pinamamahalaan mo ay tiyak na hindi rin magandang paaralan. Ang ganitong paaralan, hindi ko gustong pumasok dyan. Ang mawala ako ay kawalan ng paaralan. Ang mawala ang Lee Corporation ay kawalan ng mga kasosyo sa negosyo. Ma, huwag mong problemahin. Kapag lumaki ako, tutulungan kitang patakbuhin ng maayos ang kumpanya. Sinabi na ni Mrs. Lee na lumabas na kayo. Hindi niyo ba narinig? Katiwala, dalhin mo na sila. Teka, bakit ang batang ito ay laging nagpapaalala sa akin kay Xu Cheng? Lola Lee, masama ang tiyahin. May utang pero ayaw magbayad, inaapi pa kami. Mabait ang nanay ko. Ayaw din ni kuya ng game console. Ang batang ito, ang lala ng iyak. Hindi kayo nagkamali tayo sa kanila? Bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema. Baka personal na paghihiganti lang ito. Anong iniiyak ninyo mga bata? Masyado pang bata pero puno ng masamang isip. Nagkukunwari lang kayong umiyak para kaawaan kayo. Zhao Zhao, Mr. Lee, sa ngayon, hanggang dito na lang ang kaya kong ibalik sa ganitong antas. Tagalinis. Siya na nga ba ang babae noong gabing iyon? Pumunta tayo sa banquet hall. Mami, masama ang pakiramdam ko. Zhao Zhao, ako ang hipag mo. Inaatake ng hika si Zhao Zhao. Nasa bag ang gamot. Mamaya na lang natin pag-usapan. Pakiusap, hayaan mo munang painumin ko siya ng gamot. Sige, tutulungan kitang hanapin. Bilisan mo. Kailangan agad ni Zhao Zhao ang gamot. Kapag huli, delikado na ang buhay niya. Huwag. Mrs. Lee, inaatake ng hika ang anak ko. Kung hindi agad mabigyan ng gamot, mamamatay siya. Pakiusap, iligtas ninyo siya. Huwag ka munang mag-alala. Maraming doktor ang pamilya Lee. Heto na. Mrs. Lee, ako ang hipag niya. Makakapagpatunay ako. Wala talaga siyang sakit. Si Wen Ying, dahil sa kanyang anak na lalaki na hindi nakapasok sa pamilya Lee, ay gusto na namang gamitin ang anak na babae para maawa sila. Hindi ako. Mrs. Lee, pakiusap. Pumuti na ang labi ni Zhao Zhao. Madam Lee, pakiusap po. Iligtas ninyo ang anak kong babae. Luluhod po ako sa inyo. Huwag po ninyong iligtas, Madam Lee. Para siyang pandikit na ayaw matanggal. Pag dumikit, hindi na maaalis. Kahit may mabuti kayong puso, hindi dapat kayong samantalahin ng ganito. Magnakaw siya at hindi umamin. Okay lang sana. Ngayon, nagkukunwari siyang may sakit para manatili. Mukhang kayo ay, akala ninyo mahina ang pamilyang 5 tauhan. Magnakaw. Zhao Zhao? Yang Yang? Nanay, hindi na makahinga si Zhao Zhao. Mga mamamatay tao kayo. Kung may mangyari kay Zhao Zhao, hindi ko kayo patatawarin. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo ninyo. Dalhin sila sa presinto. Parusahan ng mahigpit. Zhao Zhao, kapit lang. Huwag kang matulog. Gagawa talaga ng paraan si nanay para mailigtas ka. Zhao Zhao? Tumigil kayo! Magandang araw po. Anong nangyayari? Dibdib. Ang sakit. Mr. Lee, malapit nang mamatay si Zhao Zhao. Pakiusap, iligtas mo siya. Iligtas mo ang anak ko. Ano ang nangyayari? Mr. Lee, huwag kayong magpaloko sa kanyang kaawa-awang itsura. Mabigat ang pakana ng babaeng ito. Li Guifang, kung may mangyaring masama kay Zhao Zhao ngayon, makikipaglaban ako sa iyo. Ipatawag agad ang doktor. Kung mahuli mawawalan kayo ng trabaho. Okay na. Okay ka na, Zhao Zhao. Buti na lang at agad na naibigay ang gamot, kung nahuli pa ng kaunti. Hindi natin kayang isipin ang mangyayari. Mr. Lee, nakuha na ang CCTV footage.
Talagang hindi pumasok si Wenyang sa kwartong iyon. Itong game console ay palihim na inilagay ni Li Kuifang sa bag niya. Siya pala talaga ang nagparatang sa kanya. Ang galing niyang umarte. Muntik na tayong maloko. Nagkaroon sila ng malupit na kamag-anak. Sobrang malas ng mag-inang ito. Nangahas kang apihin ang babaeng pinapahalagahan ni Mr. Lee. Ngayon, nakuha mo ang maling kalaban. Li Kuifang. Nagkakalat ka ng chismis sa teritoryo ng pamilya Li. Akala mo ba ay mga tanga ang pamilya Li? Mr. Lee, mali ako. Hindi ko na uulitin. Dakila ang inyong kalooban. Patawarin ninyo ako sa pagkakataong ito. Hindi ako ang may desisyon dito. Depende sa biktima. Wenying, baliw ka na. Ako ang hipag mo. Hipag? Pwe, mamamatay tao ka. Mamamatay tao. Muntik mo nang mapatay ang anak ko. Humingi ka ng tawad kay Jiao Jiao. Humingi ka ng tawad kay Jiao Jiao. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Masama ka! Humingi ka ng tawad sa kapatid kong babae! Ah! Baliw ka! Saklolo! Tulong! Ilayo nyo na ang dalawang baliw na ito. Sabi kong humingi ka ng tawad. Narinig mo ba? Humingi ka ng tawad kay Jiao Jiao? Pasensya na. Pasensya na. Ayos na ba? Pasensya na. Wenying, ikaw itong baliw. Sa mga nakaraang taon, siya'y nag-iisang nagpalaki ng 2 bata at may mga kamag-anak pang vampira. Paano niya nagawang makayanan? Ilayo si Li Kuifang. Tratuhin ayon sa nakagawian. Basta buhay pa siya, opo. Anong gagawin ninyo? Huwag kayong lumapit. Saklolo, Wenying. Hindi kita palalampasin. Ligtas na ang pasyente. Magpahinga lang siya ng ilang araw, okay na. Dalhin si Jiao Jiao sa pinakamahusay na ospital sa Haicheng para sa kumpletong check-up. Sagot ng pamilya Li ang lahat ng gastos. Opo. Aayusin ko kaagad. Director Lee, ano po ang ibig sabihin nito? Nangyari ang pangyayari sa tahanan ng Li. Ako ang may pananagutan. Kapag magaling na si Jiao Jiao, isama rin siya kay Wenyang para mag-aral sa Lihua. Talaga ba? Salamat po, Director Lee. Sabi nila, walang puso si Director Lee. Hindi ko inaasahan na mabait pala siya. Nga pala, Wenying, may itatanong ako sa iyo. Ang 2 batang ito, akin ba sila? Ano? Ikaw ba ang babaeng ito? Hindi ba ito yung 6 na taon na ang nakalipas? Yung CCTV, noong gabing iyon? Si CEO Lee ba ang lalaki noong gabing iyon? Sagutin mo ang tanong ko. Ang babaeng noong gabing iyon, ikaw ba talaga? Ang 2 batang ito, mga anak ko ba talaga? Sa mga mayayaman, importante ang pantay na estado. Kung malaman niya na palihim kong isinilang ang kanyang mga anak, tiyak na hindi niya ito matatanggap. Baka saktan pa nito sina Yang Yang at Zhao Zhao. Hindi. Masyado kang sigurado? Sa mismong araw na iyon, tinanggal ako sa kumpanya ni Lee. Maaga akong umalis. Imposibleng ganito kahuli at nandoon pa ako sa kumpanya. Baka nagkamali lang ako. Noong tinanggal ka namin, ay isang pagkakamali ng kumpanya. Bilang kabayaran, maaari kitang ibalik sa logistics department. Doble ang sweldo. Hindi na. Araw-araw akong nasa ilalim ng mata ni CEO Lee. Paano kung sina Yang Yang at Zhao Zhao ay matuklasan? 50,000 ang buwan ang sweldo. Magaan ang trabaho. CEO Lee, salamat sa inyong kabutihan pero mas gugustuhin kong 80,000 ang buwan ang sweldo. hindi pera ang problema. 100,000 ang buwan ang sweldo. 4 na araw magtrabaho, 3 araw pahinga. Siya, ang gagawin ko ay paglilinis. Yang Yang, Zhao Zhao, patawad. Ang laki talaga ng alok niya. Kapag nakapag-ipon na ako para sa inyong tuition, saka ako magre-resign sa kumpanya ni Lee. Madam, ligtas na ang batang babae. Mabuti naman. Kung sa piging ng pamilya Lee ay may mangyaring kamatayan, hindi rin magandang marinig. Madam, ang binata ay tila labis na nag-aalala sa 3 mag-iinang iyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi po ba ninyo napapansin na si Wenyang ay kamukhang-kamukha ng binata noong bata pa ito? At saka, si Wenying dati ay nagtrabaho sa kumpanya ng Lee bilang tagalinis. Paano kung
Kalapastanganan, katiwala, malaki ang ginagastos ng pamilya Lee sa'yo. Hindi para mag-imbento ka tungkol sa anak ko. Si Wenying ay halos kasing edad ko lang. Paano siya magiging manugang ko? Kung kumalat ito, saan ilalagay ang karangalan ng pamilya Lee? Huwag po kayong magalit, madam. Nagkamali ako ng sinabi. Ang mga ganyang salita ay bawal nang banggitin mula ngayon. Opo, tatandaan ko po. Si Xu Cheng ay hindi lumalapit sa mga babae sa mga nagdaang taon. May kakaibang hilig kaya siya? Kung magdadala siya ng isang matandang babae, lalo na akong hindi magkakaapo. Hindi pwede. Habang wala pa siyang nagagawang kalokohan, kailangan nating agad na maglagay ng angkop na mapapangasawa sa tabi niya. Kumusta? Tia Lee? Kian, interesado ka bang magtrabaho sa kumpanya ng Lee? Ma, magsumikap ka sa trabaho, ha? Si Yang Yang at ang kapatid niyang babae. Mabait kami sa school ngayon. Ate Ying, kanino ang dalawang batang ito? Mga anak ko sila. Talaga? Patingin nga. Wow, ang cute naman. Pero ang mga mata ng batang lalaking ito, parang si Sir Lee. Imposible. Siguradong nagkamali ka ng tingin. Bakit ka ba kabado? Pinupuri ko lang ang anak mo. Kahit na masungit si Sir Lee, pero ang gwapo talaga ng mukha niya. Wala pa akong nakitang lalaking mas gwapo sa kanya. Ate Ying, hindi mo ba ganoon ang tingin? Sir Lee, 5 minuto na lang, magsisimula na ang meeting. Si Sir Lee ay bata pa at may kakayahan. Natural lang na magustuhan ninyo siya. Pero matanda na ako. Araw-araw, busy ako sa paghahanap buhay at pag-aalaga ng bata. Wala na akong oras para pansinin siya. Sir Lee, itutuloy pa ba natin ang meeting? Ituloy. Kayong dalawa sa oras ng trabaho. Sino ang nagpapahintulot sa inyong magtago dito at magpahinga? Ito si Yu Qianqian, bagong logistics supervisor. Sabi nila, si Mrs. Lee, ang personal na naglagay sa kanya sa kumpanya. Kababata ito ni CEO Lee. Hindi natin siya kayang galitin. Bakit hindi kita nakita dati? Bago ka lang. Opo, ako po si Wenying. Bagong tagalinis po ako. Ano ba ang ginagawa ng HR? Pati matandang babaeng ganito, inempleyo nila. Kumpanya ang Lee Group. Hindi naman ito bahay ng mga matatanda. Bakit parang pamilyar ang matandang babaeng ito? Itaas mo ang ulo mo. Bakit siya? Anim na taon ang nakalipas. Nahirapan akong makahanap ng pagkakataon. Nalagyan ng gamot si Xu Cheng. Pero naunahan ako ng matandang babaeng ito. Matagal na panahon ang lumipas. Nagpakita na naman siya sa kumpanya. Tiyak na nanggugulo siya kay Xu Cheng, Wenying, di ba? Mag-impake ka na at umalis. Ikaw ay tinanggal Bakit mo ako tatanggalin? dahil tamad ka sa trabaho. At nahuli kita. Tanghalian na ngayon. At ang trabaho ko ngayon, natapos ko na lahat. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong i-check. Kapag tapos ka na, pwede ka nang magpahinga. Nakapag-move ka na ba ng sahig? Bakit hindi mo ito inulit? Inempleyado ka para magtrabaho, hindi para maglibang. Dati, para sa ikabubuhay, tiniis ko ang lahat. Ngunit nadamay ang dalawa kong anak para kina Yang Yang at Zhao Zhao. Hindi ko na kayang maging katulad ng dati na basta-basta na lang akong inaapi. Supervisor Yu, bago ka pa lang sa pwesto, pero inaabuso mo na ang iyong kapangyarihan, nagtatanggal ng empleyado ng walang dahilan. Hindi ka ba natatakot na malaman ni CEO Lee at magalit sa'yo? Ikaw na walang hiya.
Ikaw, isang hamak na tagalinis, sino ka ba? Ginamit mo pa si Kuya Shucheng para takutin ako? Mukhang ngayon kailangan kong turuan ka ng leksyon para malaman mo ang iyong lugar. Nangahas kang manakit ng tao. Ano kung sinaktan kita? Katulad mong hamak, ako mismo ang nanakit sa'yo. Dapat kang maparangalan. Sasabihin ko sa'yo, hindi lamang ako ang kababata ni Kuya Shucheng, kundi ang napiling magiging manugang ni Mrs. Lee, ang magiging ginang ng Lee Group. Pabayaan na lang ang isang hamak na tagalinis na katulad mo, ang buong Lee Group, mula sa itaas hanggang sa ibaba, kaya kong tanggalin kung sino ang gusto ko. Ano yung tingin mo? May reklamo ka ba? Kahit ayaw mo, kailangan mong tiisin. Yu Qianqian, ang gumalaw sa mga tao ko. Nagpaalam ka ba sa akin? Siya, ang kanyang tao. Hindi kaya, alam ni Shucheng si Wenying ang babae noong gabing iyon na kasama niya. Binibining Yu. Ang anak na babae ni Wenying ay nasugatan sa handaan ng pamilya Lee si CEO Lee upang makabawi kaya siya mismo ang nag-recruit sa kanya sa kumpanya. Dapat mo siyang alagaan. Bakit mo pa siya inaaway? Nagkataon lang pala. Sabi ko na nga ba, madilim ang gabing iyon. Dinroga si Shucheng. Imposibleng maalala niya kung sino ang babaeng nakipagtalik sa kanya. Shucheng. Malinaw na tamad ang matandang babaeng ito. Gusto ko lang siyang bigyan ng leksyon. Kung ito'y tatawaging tamad, dapat mong ipatingin ang mata mo, Yu Qianqian. Dahil sa ugnayan ng ating mga pamilya, binibigyan kita ng huling pagkakataon kung magpapatuloy ka sa iyong mga kalokohan. Hindi mo na kailangang pumasok pa. Si Ukeng, ako. Wala ka bang ginagawa sa trabaho? Umalis ka na. Tama na, binibining Yu kontento ka na bilis. Umalis ka na. Ang nangyari kanina? Salamat. Si CEO Lee ay mukhang malamig, pero parang may puso naman pala. Pasasalamat lang sa salita. Walang ibang kapalit. Kayo, ano po ang nais ninyong kapalit? Lee, nasa kumpanya tayo. Ikaw, ano ang gagawin mo? Nagche-check lang ako ng trabaho. Anong inakala mo? Ang pula ng mukha mo. Ang galing mo sa trabaho. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa paglilinis ng opisina ko. Sa kumpanya, ako lang ang susundin mo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Nasa itaas na palapag ang opisina ng presidente. Halika, sumama ka sa akin. Nakakapagtaka talaga. Lee, bakit niya naman pinapansin ang isang tagalinis? Para sa kanya, sinungitan pa niya si Yu Qianqian. Oo nga, Hindi naman natin nakita si Lee na may pakialam kanino man. sa tingin ninyo, baka naman siya ang lihim na kasintahan ni Amo Lee. Tigilan niyo na nga. Ang hilig ninyong mag-isip ng kung ano-ano. Ang edad ng tagalinis na iyan. Halos kaedad na ng nanay ni Lee. Kung ako ang tatanungin. Malamang na ayaw ni Lee kay Yu Qianqian. Ginagawa niya ang ganito para lang mapahiya si Yu Qianqian. Wala ba kayong ginagawa sa trabaho? Bumalik na kayo sa inyong mga pwesto. Gusto ba ninyong lahat na matanggal? Si Wenying, ang tusong matanda. Kung hahayaan natin siyang magpatuloy na magpakita kay Shucheng, may masamang mangyayari balang araw. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para palayasin siya sa kumpanya. Magandang araw, CEO Lee. Ano? Pinaghihinalaan niyo pa rin na si Wenying ang babaeng nakasama mo noong gabing iyon. Hindi ba niya itinanggi? At mahigit 40 na siya. May 2 pa siyang anak. Kung sinabing iimbestigahan mo. Noong gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas. Lahat ng galaw ni Wenying. Anong oras ba talaga siyang umalis sa kumpanya? Lahat ng detalye, kailangan kong malaman kahit itinanggi ni Wenying. Pero tuwing nakikita ko ang 2 niyang anak, parang malapit sa akin. Kailangang alamin ang buong katotohanan. Kaagad kong ipaiimbestiga. CEO Lee. Anong kailangan? Dati, iniligtas niyo si Zhao Zhao at iniligtas niyo ako sa kumpanya. Ito ang aking probinsya, sariling tuyong mangga. Oo, ito ay tanda ng pasasalamat. Namumba siya kay CEO Lee sa harap ng lahat. Ang lakas ng loob niya. Ang tagalinis na ito, kahit mukhang matanda na,
Pero may itsura pa naman. Hindi naman siguro siya magkakalakas ng loob na akitin si CEO Lee. Nagpapakabata. Walang hiya, ang nauna na naging ganito kalapit kay CEO Lee ay pinalayas na sa Haicheng. Tingnan niyo ang mukha ni CEO Lee. Halatang hindi na siya masaya. Hintayin natin na mapalayas ang matandang babaeng ito. Sorry, CEO Lee. Padalos-dalos ako. Hindi ko dapat ibinigay sa'yo ang mga ito. Huwag kang mag-assume. Wala akong balak na umayaw. Wenying, ang lakas ng loob mo talaga. Itong pagkain para sa mahihirap. Murang tuyong prutas. Nahihiya ka bang ibigay yan kay Shucheng? At mangga pa talaga ang ibinigay mo. Alam ng buong kumpanya na allergic si Shucheng sa mangga. Wenying, ano ba talaga ang nasa isip mo? Pasensya na. Hindi ko talaga alam. Allergic si Sir Lee sa mangga. Kakapasok mo pa lang sa kumpanya. Ginagawa mo na lahat para makalapit kay Sir Lee. Huwag mong akalaing hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Wala akong ganyan. Talagang wala. Bago ka pumatol sa iba, dapat munang magsalamin. Ibinibigay mo to kay Shucheng. Alam mo bang ang pamilya Lee, lahat ng prutas, ay inaangkat mula sa ibang bansa? Kahit isa ay presyong hindi mo man lang maisip. Ang prutas at babae ay pareho, mas sariwa, mas mainam, itong luma at tuyot. Nakulubot pa. Wenying, akala mo ba talaga na may magugustuhan yan? Pasensya na po, Sir Lee. Kulang ang pag-iisip ko. Shucheng, ang empleyadong may masamang hangarin, sa tingin ko, dapat siyang tanggalin. Maraming empleyado ang nakatingin. Kung poprotektahan mo siya, kung sakaling sa kumpanya, magkaroon ng masamang ugali. Tama na. Bago pa ako magalit. Layas ka na. Narinig mo ba, Wenying? Inutusan ka ni Shucheng na mag-empake at umalis. Ikaw ang tinutukoy ko. Ano? Yu Qianqiang. Hindi ka napapasok bukas. Bakit ganito si Sir Lee? Oo nga, bakit ganyan sa kanya? Shucheng, pumasok ako. Pero si Madam Lee mismo ang nag-ayos nito. Alam mo naman, ang intensyon niya. Talaga bang para sa babaeng ito? Kakalabanin mo ba si Madam Lee? Sai, Ang usapin ko, wala kang karapatan na makialam. Wenying, maghintay ka. Hindi ako titigil. Si Sir Lee, para sa isang tagalinis, ay tinanggal si Yu Qianqian. Baka naman si Wenying ay may relasyon kay Sir Lee. Malamang nga. Simula ngayon, kailangan natin siyang pakitunguhan ng mabuti. Akin na. Ano? Hindi ba ito'y regalo para sa akin? Masarap. Maraming salamat. Hindi ba allergic si Sir Lee sa mangga? Bakit kakain siya ng pinatuyong prutas na bigay ni Wenying? Baka sinapian si Sir Lee. Sir Lee, hindi ka ba allergic? Iluwa mo agad. Inom ka lang ng gamot. Ganoon. Mula ngayon, walang sino man sa kumpanya ang maglalakas loob na mang-api sa iyo. Bakit ba? Ang buti niya sa akin? Hoy, Tita Lee, pakiusap, ayusin ninyo. Si Shucheng, para sa babaeng iyon, na matanda, tinanggal niya ako. Talagang matigas ang ulo ni Shuchen. Hindi ko rin kayang baguhin ang isip niya. Ang paglalagay sa'yo sa kumpanya ay limitasyon na. Ang natitira, ikaw na lang ang bahala. Kung hindi mo siya mapalugdan, wala na akong magagawa. Tita Lee, hindi niyo ba kaya? Dahil pinaalis ka ni Shuchen, huwag ka nang pumunta sa kumpanya. Kung makita ka niya ulit, mas maiinis lang siya sa'yo. Uy, Tita Lee, sumpain kang Wenying. Kung hindi kita palalayasin sa Haicheng sa loob ng 3 araw, hindi na ako magiging you. Mga magulang, ngayon, maaari nang isama ang mga bata para sa libreng paglalaro. Yang, Zao, nasaan ang mga magulang ninyo? Ma'am, busy na busy ang nanay ko sa trabaho. Sobrang hirap. Mamaya pa siya dadating. Sige, sasamahan ko kayong maghintay. Jiao, Yang. Pasensya na late si nanay. Dahil nandito na ang magulang, maaari nang sumali sa aktibidad. Salamat, ma'am. Wait. Hindi ba si Wenying ito? Miss
Yu, bakit ka nandito? Ang pamilya Yu ay isa sa mga nasa board ng Lihua. Pumunta ako para tingnan ang mga aktibidad ng eskwelahan. May problema ba? Sa halip, ikaw at itong dalawang anak sa labas, ang wala kayong karapatang pumunta dito. Sina Yang Yang at Zhao Zhao ay mga estudyante rito. Siyempre, may karapatan silang sumali sa mga aktibidad ng eskwelahan. Ang Lihua Elementary School ay para sa mga piling tao lang na nagpapalaki ng mga talento. Ikaw, isang mababang tagalinis, anak sa labas ng isang hamak na lalaki, may karapatan ka bang mag-aral dito? Tawagin mo ang prinsipal. Ipapalayas ko sila para malinis ang pangalan ng paaralan, para hindi masira ng dalawang ito ang reputasyon ng Lihua. Muli, nahanap ko na. Ang babaeng noong gabing iyon. Malamang si Wenying, tiningnan ko ulit ang CCTV ng kumpanya noong araw na iyon. Napag-alaman kong pagkatapos umuwi ng lahat ng empleyado noong araw na iyon, si Wenying ay nag-iisang naglilinis ng banyo sa kumpanya. Natanggal na siya? Naglilinis pa rin siya ng banyo sa kumpanya? Malamang iniutos ito ng supervisor ng mga tagalinis. Hindi niya kayang tanggihan. Tawagin mo agad ang supervisor. Miss Yu, bawat tao ay may karapatang baguhin ang kanyang kapalaran. Bakit ba ang anak ng janitor ay hindi makapag-aral sa magandang paaralan? Miss Yu, bakit po kayo personal na pumunta rito para mag-inspeksyon? Ma'am, paaralang Lihua. Ngunit ito ang proyektong pinahahalagahan ni Ginang Lee. Kung hindi mo kayang pamahalaan, huwag na lang. Naku, bakit po ninyo iyan sinasabi? Kung kaya mong pamahalaan, bakit pati ang mga nasa mababang antas ng lipunan ay nakakapasok sa Lihua? Kung sa tingin ni Miss Yu ay wala silang karapatan, ay wala talaga silang karapatan, papaalisin ko na sila ngayon. Inaabuso ninyo ang inyong kapangyarihan. Sina Yang Yang at Zhao Zhao ay pumasok sa tamang paraan. Wala naman silang kasalanan. Ay, bakit sila dapat palayasin? Wenying, mukhang sayang ang mahigit 40 taon mong pamumuhay. Kahit na pumasok ka sa tamang paraan, sa Lihua. Basta't gusto ko, kung sino ang gusto kong palayasin, ay mapapaalis. Ang may pera at kapangyarihan ay kayang gawin ang lahat ng gusto. Noong huling beses na nagalit ako, nagkasakit ang kapatid kong babae. Naapi ang nanay ko. Sa pagkakataong ito, kailangan kong maging mabait. Ma, umalis na tayo. Pwede naman akong mag-aral sa ibang paaralan. Ako rin. Basta't kasama ko si nanay, kahit saan ako pumasok ay ayos lang. Yang Yang, Zhao Zhao, walang kwenta ang nanay ninyo. Hindi ko kayo mabibigyan ng maginhawang buhay. Pero sisikapin ko ng buong lakas upang mabigyan kayo ng maliwanag na kinabukasan. Miss Yu, ano ba talaga ang gagawin ko? Para payagan ninyo sina Yang Yang at Zhao Zhao na manatili sa Lihua? Ako, bilang tao, hindi naman ako masyadong walang puso. Nakikita mo ba ang truck doon? Mamaya, doon magkakaroon ng 2 metrong karera. Basta't makumpleto mo ang buong takbo at talunin mo ang ibang mga magulang, magpapakita ako ng awa. Hahayaan ko ang 2 batang ito na manatili. Titingnan ko nga kung may buhay ka. Paano makababa mula sa truck? Mami, hindi mo kayang tumakbo. Masyadong malayo ang 3,000 metro, hindi mo kakayanin. Hindi na mananatili si Zhao, Mommy. Huwag kang pumayag. Ang babait ni na Yang at Zhao, ayokong maging pabigat sa kanila. Yang, magpakabait ka. Zhao, magpakabait ka rin. Kaya ni Mommy yan, manatili lang kayo dito at magpakabait. Hintayin ninyo si Mommy na matapos. Wenying, sa tubig mo nilagyan ko ng gamot na nakakagulo ng tibok ng puso. Kapag nag-ehersisyo ka ng matindi, mamamatay ka bigla. Pupunta ka sa impyerno. 2 minuto na lang bago magsimula ang karera. Mangyaring maghanda ang lahat ng mga magulang. Hoy sa mga magulang na kalahok, bakit may isang napakatanda? Kaninong makulit na bata kaya ito? Pinasali pa niya ang lola niya sa 3,000 metro. Anong lola? Kakarinig ko lang na siya pala ang ina ng bata. Ewan ko ba kung ano ang nasa isip niya. Mahigit 40 taon na, pero bubuntis pa. 40 taon na bago nagkaanak. Kapag ang bata ay pumasok sa kolehiyo, edi matandang babae na siya. Kakapasok pa lang sa kolehiyo, kailangan na niyang alagaan ang mga magulang. Masyadong hindi niya iniisip ang anak niya. Mga magulang, maghanda na.
Takbo! Muli, may kailangan po ba kayo sa akin? Noong gabing tinanggal si Wen Ying sa trabaho 5 taon na ang nakalipas, ikaw ang nag-utos na manatili siya sa kumpanya para maglinis ng banyo. Matagal na panahon na ang nakalipas. Bakit bigla kayong nagtanong tungkol dito, Muli? Mas mabuting sabihin mo ang totoo. Kung magtatago ka ng kahit isang salita, Hindi. Hindi ko po kayang magtago ng anuman. Tama po. Noong araw na iyon, ako ang nag-utos kay Wen Ying na manatili at maglinis ng banyo. Nang tingnan ko kinabukasan, nalinis niya ang lahat ng banyo sa buong gusali. Kung kukwentahin ang oras, siguro hanggang madaling araw siya nagtrabaho. malinaw na madaling araw na siya umalis ng kumpanya, pero nagsinungaling siya na umalis siya ng maaga. Bakit ba talaga siya nagsinungaling? Muli, kahit na dinagdagan ko ang trabaho niya, pero si Wen Ying ay hindi rin mabuting tao. Mahilig siyang magsamantala sa maliliit na bagay. Bago siya umalis sa kumpanya, kinuha pa niya ang isang brush ng banyo ng kumpanya natin. Anong sabi mo? Sipilyo ng inidoro? Muli, sa harap ng opisina ninyo, bakit may sipilyo ng inidoro? Muli, pagkatapos noong gabing iyon 5 taon na ang nakalipas, noong pumunta ako sa opisina ninyo, nakapulot ako ng sipilyo ng inidoro mismo sa pintuan. Ibig sabihin, ang babae noong gabing iyon ay talagang siya. Naimbestigahan ko na siya dati. Hindi pa kasal si Wen Ying. At sa mga nagdaang taon, wala siyang ibang lalaki. Ang edad nina Wen Yang at Wen Zhao ay sakto ring 5 taon. Kung gayon, silang dalawa ang mga anak ko na nga. Pagbati, Muli. May anak na kayo. At 2 pa nga. Ang nanay ninyo ay matagal nang naghihintay ng apo. Kapag nalaman niyang mayroon kayong kambal na lalaki at babae, tiyak na lilipad siya sa tuwa. Tama ka. Sasabihin ko agad ito sa nanay ko. Oo nga pala, nasaan na sina Wen Ying ngayon? Ngayon ay araw ng pamilya sa paaralang elementarya ng Lihua. Siguro, nasa aktibidad sila ngayon. Tara, tingnan natin. Laban. Unang lapa lang ito. Kaya nyo yan, mga magulang. Kakaiba, isang lapa lang ang natakbo ko. Bakit parang hindi ko na kaya? Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi naman talaga ganito kahina ang stamina ko. Tingnan. Sabi ko na nga ba, matanda na kaya hindi na kaya. Halos isang henerasyon na ang tanda niya sa ibang mga magulang. Mas matanda ng isang henerasyon. Paano niya malalampasan ng iba? Narinig ko, nabuntis siya bago ikasal. Kawawa naman ang anak niya. Wala nang ang ama. Tapos ang nanay niya, nagpapakahiya pa sa eskwelahan. Yang, Zhao, hindi susuko si Mommy. Tiyak na tatakbuhin ko hanggang dulo. Mommy! Hindi na ako papasok sa eskwela. Huwag ka nang tumakbo. Ayaw na rin ni Zhao Zhao pumasok. Gusto ko lang si Mommy. Nasa 2 lap na tayo ngayon. Kaya ninyo, mga magulang. Anong nangyayari? Bakit ang sakit ng dibdib ko? Mommy? Sige, naiintindihan ko. Ginoong limay nangyari kina Wen Ying at sa anak niya. Ano? Parang, dahil kay Miss Yu. Bilisan mo. Pumunta tayo roon ng pinakamabilis. Yu Qianxian. Kung may masamang mangyari sa mag-ina, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Nanay, anong nangyari sa'yo? Nanay, gumising ka. Nanay, huwag mo akong takutin. Wen Ying, ito ang kapalit ng pakikipag-agaw mo sa akin. Kay Kuya Shucheng, sige, mamatay ka ng payapa. May nangyaring problema sa araw ng pamilya. Kung kumalat ito, masisira na ang Lihua. Dali, tawagan ng ambulansya. Principal, gusto mo bang maagang mag-resign? Miss you. Buhay ng tao to. Si Mrs. Lee at ang nanay ko ay magkababata. Itinuring niya akong parang tunay na anak mula pa noong bata ako. Kung gagalitin mo ako, parang ginagalit mo na rin si Mrs. Lee. Principal, pag-isipan mong mabuti. Doktor ako. Tingnan ko. Mukhang atake sa puso. Huli na. Tito, mabuting tao po ang nanay ko.
Pakiusap po, iligtas ninyo ang nanay ko. Pakiusap po, iligtas ninyo siya. Naku, kawawa naman ang bata. Walang ama mula pa ng ipanganak. Ngayon, wala na rin ang kanyang nanay. Itong dalawang bata, mula ngayon, sa ampunan na lang sila lalaki. Ikaw ang pumatay! Papatayin kita! Ipaghihiganti ko ang nanay ko! Baliw kang bata ka. Aso ka ba? Buwisit, ang sakit. Yang. Bakit nandito si Sir Lee? Anong nangyayari? Bakit nandito si Xu Cheng? Tatay, iligtas mo si nanay. Tatay. Maliit na gaga. Sinong nagpahintulot sa iyong tawagin siyang tatay? Sino ba si Xu Cheng? Hindi mo siya kayang abutin, gaga. Bitawan mo siya. Dalhin agad ang bata sa ospital. Isama niyo rin si Yu Qianqian. Kung may anumang mangyari kay Wen Ying at sa kanyang anak, babayaran niya ito ng kanyang buhay. Kiyohan. Xu Cheng, makinig ka sa aking paliwanag. Bitawan mo ako. Ako ang pinili ni Ginang Li na maging manugang niya. Ang magiging manugang. Hindi niyo ako pwedeng tratuhin ganito. Bitawan niyo ako. Pasensya na, nahuli ako. Sir Lee, namamatay na yata ako. Nagkakaroon ako ng guni-guni. Ako ito, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Lahat ng naririto ngayon, na mga pinuno at guro ng paaralan, ay sisibakin lahat. Ilalagay ang kanilang mga pangalan sa blacklist. Lahat ng mga kumpanya ng Lee Group ay hindi na kailanman tatanggapin. Opo. Papa, may mangyayari bang masama kina mama at kuya? Hindi ko sila pababayaan. Inamin na ni Papa. Papa, ikaw ba talaga ang tatay ni Zhao Zhao at ni kuya? Oo, dati, ako ang may kasalanan sa inyo. Kapag gumaling na sina mama at kuya, isusundo ko kayo pa uwi para makabawi sa inyo, hindi ba? Opo. Wala na sa panganib ang pasyente. Kailangan pang obserbahan sa ospital ng ilang araw. Walang malubhang nangyari sa matanda at bata. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Lee. Salamat. Ano bang meron sa matandang babaeng ito? Na nagpapabaliw kay Kuya Xu Cheng. Kahit may dalawa siyang anak, wala siyang pakialam. Hindi pwede. Kailangan kong sabihin ito. Kay Tita Lee, sobrang gusto niya ng totoong apo. Kapag nalaman niyang ang anak niya na presidente ng Lee Group, ay kusang loob na magpalaki ng anak ng iba. Imposible. Napakawalan si Wen Ying. Bakit hindi pa tayo nakakarating? Ay, Xiao Wu, hindi naman palamuti ang gas pedal. Tapakan mo na nga, ang bagal mo magmaneho. Gusto mo bang durugin ang mga langgam sa daan lahat? Madam, alam kong nagmamadali kayo. Pero huwag muna kayong magmadali. Hindi naman mawawala ang mga bata. At saka, hindi pa nga tayo nakakalabas ng garahe. Ay, wala akong pakialam. Sa wakas, may mga apo na ako. Gusto kong makita sila kaagad. Ay, noong araw na iyon, iniisip ko, kung magkakaroon din ako ng ganyang matalino at mabait na kambal na apo na lalaki at babae, napakaganda noon. Hindi ko akalaing matutupad ang pangarap. Talagang may himala. Pinagpala ang pamilya Lee. Buwisit. Bakit hindi man lang sumasagot si Tita Lee? Mahal kong mga apo. Bakit sila nasa ospital? Madam, siguro, iyon ang kwarto. Lee, Tita Lee. Kian. Bakit nandito ka rin? Kakaiba. Nasaktan si Wen Ying at ang munting YZ niya. Bakit pati si Tita Lee ay naistorbo? Nandito pa siya mismo sa ospital. Tita Lee, kailangan mong kumilos. Xu Cheng inakit siya ni Wen Ying na matandang babae. Pero ipinahayag sa harap ng lahat. Nakukunin niya ang buhay ko. Kung kumalat ang balitang ito,
Masisira ba ang pangalan ni Shu Cheng? Iniisip ba ni Wenying na dahil nagsilang siya ng anak na Lee, kaya nagsimula siyang walang pakundangan mang-api? Dahil sa dalawang bata, nais ko pa siyang tratuhin ng mabuti. Ngunit ngayon, hindi ko na siya dapat panatilihin. Huwag kang mag-alala. Ang iyong ina ay malapit na kaibigan ko. Tiyak na protektahan kita. Hindi ko hahayaang magulo ni Shu Cheng. Salamat, Tita Lee. Wenying, sa tingin mo, sa mga maruruming taktika, kaya mong kunin si Shu Cheng. Panaginip mo lang. Tita Lee, hindi ka niya kakampihan. Tara, pumasok tayo para bisitahin ang mga bata. Ano to? Ano ang nangyari? Anong nangyari? Bakit ang lala ng sugat? Tita Lee, ang tanda-tanda na ng babaeng ito, hindi marunong sa kanyang limitasyon. Pinilit pa niyang sumali sa takbuhan sa eskwela. Nahimatay dahil sa pagod. Deserve niya yan, pati ang bastardo niyang anak. Nadapa din siya kasi hindi siya nakatayo ng maayos. Napadaan lang ako para mag-inspeksyon. Wala akong kinalaman sa pagkakasugat nila. Pero sinisi ako ni Wenying na ako ang gumawa. At inudyukan pa si Kuya Shu Cheng na ako ang sisihin. Nadapa si Yang Yang? Malubha ba? Sabi ng doktor, hindi naman malala. Si Zhao Zhao. Lola, wala rin si Zhao Zhao. Buti naman. Tita Lee, bakit naman kayo ganyan sa dalawang bastardo? Masyado naman kayong nagmamalasakit, baka naman nababaliw na kayo kakahanap ng apo. Pag nakakakita kayo ng bata, natatigilan kayo, Tita Lee. Huwag kayong magpaloko sa ina at sa kanyang mga anak sa kanilang mga mukhang inosente. Si Wenying natusong matanda, makaluma, at mapanlin lang. Ang lalaking nakipagtalik sa kanya at nagkaanak ng bastardo, siguradong marumi at walang kwentang tao. Ang bastardo nilang anak. Ano pa kayang kabutihan ang manggagaling diyan? Manahimik ka. Walang modo. Bakit hindi ko napansin dati na si Yu Qianqian ay napakabulgar? Ay, kawawa naman ang apo ko. Ang talino-talino ng bata, natamaan pa sa ulo. Sobrang nasasaktan ako para sa kanya. Panganay na apo. Tama ba ang narinig ko? Itong dalawang bata sila pala ang mga anak ni Shu Cheng. Bakit naman ganito kalala ang sugat ng mga bata? Sa tingin ko, si Wenying ay hindi talaga isang responsableng nanay. Kapag nagising na siya, bigyan na lang ng pera at paalisin. Huwag ninyong palayasin si inay. Nanay, hindi kasalanan ni Wenying ang pagkasugat ng mga bata. Anong ginawa mo? Sabihin mo ng buo sa harap ng nanay ko. Kung magsisinungaling ka kahit kaunti, alam mo ang kahihinatnan. Ako. Tama na. Li Shisheng. Ano ba talaga ang maganda kay Wenying? Tutulong ka bang apihin si Qianqian? Huwag mong kalimutan, ang edad niya. Sapat na para tawagin mong tita. Nanay, nasugatan ng apo mo. Si Qianqian ang may gawa. Ipinagtatanggol mo pa siya. Anong ibig mong sabihin? Nawalan ng malay si Wenying dahil nilason ni Qianqian ang tubig niya. Nasugatan si Yang Yang. Siya rin ang nagtulak sa kanya. Sabi ni Shu Cheng. Totoo ba? Tita Lee, kailangan mong maniwala sa akin. Talagang wala akong ginawa. Kung sa tingin ni Miss Yu na mali ang paratang ko sa iyo, kung gayon, itong bagay na ito ay ipaubaya na natin sa pulis. Ano ang parusa sa tangkang pagpatay? Hindi na kailangan pang ipaliwanag sa iyo, di ba? Huwag. Tita Lee, nakita mo akong lumaki. Alam mo naman kung anong klaseng tao ako. Talagang hindi ko ginawa iyon. Tama na. Naniniwala ako kay Qianqian. Dahil sinabi niyang hindi niya ginawa, tiyak na hindi niya ito ginawa. Isumbong sa pulis. Hayaan nating imbestigahan ng pulis ng maigi para hindi na maging bulag sa pag-ibig ang anak kong ito. Basta-basta na lang mag-akusa ng inosente. Huwag kang pumunta. Hindi naman ikaw ang gumawa. Bakit ka kinakabahan? Ano na ang gagawin? Itong babaeng si Wenying. Ang swerte naman niya. 6 na taon na ang nakalipas. Isang beses lang yun. Nanganak siya ng anak ni Shu Cheng. Madam Lee, mahal na mahal ko lang si Shu Cheng. Hindi ko kayang tiisin si Wenying na sinisira ang reputasyon ni Shu Cheng. Kaya't nabulag ako ng sandali. Ako, talagang alam kong mali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Ang sugat ng panganay kong apo, ikaw pala talaga ang may gawa. Ako. Lakas loob mong sakta ng panganay kong apo. Yu Qianqian,
Napakatapang mo talaga. Hindi ko naman alam na anak ni Shu Cheng. Liu Qin, Narito po. mula ngayon, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Yu. Dalhin si Yu Qianqian, sundin ang lumang patakaran. Opo. Tara na, Miss Yu. Wag. Madam Lee, matatalik na magkaibigan kayo ng nanay ko. Pakiusap, alang-alang sa nanay ko. Pakisuyo po kay Shu Cheng para sa akin. Kung gagamitin niya sa akin ang mga pamamaraan niya, talagang mamamatay ako. Yu Qianqian, nakita kitang lumaki. Akala ko'y isa kang mabuting bata. Nais ko pa ngang pag-isahin kayo ni Shu Cheng. Hindi ko inakala na napakasama mo. Nasasaktan mo ang isang inosenteng bata. Ang babaeng tulad mo na may napakasamang puso ay hindi kailanman makakapasok sa pamilya Lee. Mas mabuti pang mag-ingat ka. Miss Yu, sumama ka na lang ng maayos. Si Ginoong Lee sa iyo ay maawain na nga. Kung ngayon sina Wen Ying at ang anak niya ay mapahamak man, baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataon na lumuhod dito at humingi ng tawad kahit kailan. Tapos na. Ngayon, tapos na ang lahat. Yeng, pag nagising ka, magpakasal na tayo. Pasok? Ginoong Lee, may kontrata po kayong kailangang pirmahan. Pupunta na ako. Kuya, nagising ka na sa wakas. Nasaan si nanay? Ayan, nandoon si nanay. Nanay, huwag ka nang matulog. Gising ka na. Gising na si nanay. Okay lang ako. Natakot ba kayo? Yang, Zhao Zhao. Sino ang nagdala sa atin sa ospital? Si Papa. Si Papa? Hindi kaya si Ginoong Lee? Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang mapahamak. Hindi kaya guni-guni lang ang nakita ko? Pero bakit biglang nagpakita si Ginoong Lee? Iniligtas ako sa paaralan at pinag-abala pa niyang alagaan kaming mag-ina. Alam na kaya niya ang pinagmulan nina Yang at Zhao Zhao? Nanay, bakit namumutla ka? Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Gising ka na. Masama ba ang pakiramdam mo? Tatawagin ko ang doktor. Hindi. Hindi na. Sakto. Ipinagluto kita. Dumating na rin ang masustansiyang lugaw. Si Sir Lee. May ganito pala siyang kalambing. Tikman mo kung gusto mo. Dahan-dahan lang. Walang makikipag-agawan sa'yo. Salamat, Sir Lee. Ako na lang. Wen Ying, Si Lee. mauna na kayo. Pinalayas na si Yu Qianqian sa Haicheng. Pinalitan lahat ang mga ehekutibo ng Lihua. Makapag-aaral na sina Yang Yang at Zhao Zhao ng mapayapa. Wala nang mga api sa kanila. Salamat, Sir Lee. Pero hindi pa rin sapat iyon para maiwasan ang ganitong sitwasyon sa hinaharap. Plano kong ipahayag ng opisyal ang pagkakakilanlan ng dalawang bata. Bakit hindi na lang sa ating engagement party? Engagement party? Sir Lee, baka may napagkamalan kayo. Ako. Wen Ying, hanggang kailan mo pa itatago sa akin? Lihim mong isinilang ang anak ko. Nagtago ka sa labas ng 6 na taon. Ngayong nahanap na kita, huwag mo nang subukang tumakas. Ako. Wen Ying, gusto mo bang walang ama ang dalawang bata habang buhay? Sa 1 buwan na ang engagement party? Sa araw na iyon, iimbita ko ang lahat ng mga kilalang tao sa Haicheng at ipapahayag ko na sila ang mga magiging tagapagmana ng Lee Group. Hindi ako pumapayag. Xiu Cheng. Si Wen Ying ay nagsilang ng kambal na lalaki at babae para sa pamilyang Lee. Naiintindihan ko na gusto mong bumawi sa kanya. Pero bilang CEO ng Lee Group, ang kasal mo ay magiging isang kaganapang yayanig sa buong lungsod. Talaga bang gusto mong pakasalan ng isang babaeng ganito na katanda?
na halos kasing edad ng nanay mo para pagtawanan ng mga kilalang tao sa buong lungsod, ang pamilyang Lee. Kung sino ang gusto kong pakasalan ay sarili kong desisyon. Walang karapatan ng iba na makialam. Iba? Ako ang nanay mo. Dahil ikaw ang nanay ko kaya sasabihin ko sa'yo, 6 na taon akong naghanap bago ko nahanap si Wenying. At hindi ko na siya pakakawalan. Sa buong buhay ko, maliban sa kanya, wala na akong pakakasalan. Ikaw na walang galang na anak. Talagang pinapatay mo ako sa galit. Liu Chin, ihatid ang ginang pauwi. Ginang, umuwi na muna kayo. Li Shucheng, ako ang nanay mo. Nangahas kang gawin ito sa akin. Magre-rebelde ka na ba? Kumakalma po kayo, ma'am. Sa totoo lang, sa tingin ko. Kahit na mas matanda si Wenying, pero mabait naman siya. At maganda rin naman siya. At saka, kung tutuusin, siya ang tunay na ina ng mga bata. Tama na. Sa ugali ni Shucheng, lahat ng kanyang pinanindigan walang makakapagbago, pero tungkol ito sa tagapagmana ng kumpanya. Huwag nating balewalain. Bago opisyal na ipahayag ang mga pagkakakilanlan ng 2 bata, magpa-DNA test ka. Kailangan ko pa ring makita ang nakasulat na ulat ng DNA test, saka ko lang lubos na mapapanatag. Opo, ma'am. Aayusin ko na agad. Linte na Wenying. Ginawa mo akong ganito. Tingnan natin. Pahihirapan kita. Katiwala Lee, anong ginagawa niya dito? DNA test. Baka naghihinala si Madam Lee na may problema sa dugo ang 2 bata. Kapag inaantok, may nag-aabot ng unan. Wenying ngayon, patay ka na. Talaga bang hindi ka na magpapahinga ng ilang araw? Sa totoo lang, kung gugustuhin mo lang, kaya kitang buhayin habang buhay. Gagawin kitang pinakamasayang mayaman na asawa sa buong Haicheng. Nakaupo lang ako sa bahay eh. At saka, hindi naman nakakapagod ang trabaho ko. Hindi pa alam ng lahat ang relasyon natin. Ayokong makita ng mga kasamahan sa trabaho. Mauna na akong pumasok. Bumaba ka na lang mamaya. Adalta. May nakalimutan ka yata? Bakit naman si Xiao Ying sasakay sa kotse ni Sir Lee, papunta sa trabaho? Noong sa welcome party, napansin ko na may kakaiba sa 2 iyon. Talagang ang nagustuhan ni Sir Lee siya. Kaya pala hindi siya nakikipag-usap sa pamilya niya ng matagal. Kaya pala may nahanap siyang mayaman. Tara, puntahan natin siya at humingi ng malaking halaga. Ate Ying, ang tagal nating hindi nagkita. Bakit ang blooming mo ngayon? Hehe. Bobo, tingnan mo kung ano ito. Ang Ate Ying natin ay nakatagpo na ng kanyang tunay na mahal. Ate Ying, may singsing ka na. Kailan ang kasal? Dapat mo kaming imbitahan at bigyan ng mga candy. Wenying, may naghahanap sa'yo sa labas. Kuya, ate? Tinalikuran ko na ang pamilya Wen. Bakit pa kayo lumalapit sa akin? Ano, ngayon na nakasandal ka na sa malakas, ay tinalikuran mo na agad kami. Wenying, wala ka talagang konsensya. Ako ang walang konsensya? Siyempre, ikaw mismo ang magbilang. Gaano ka nakatagal na hindi ka nagpapadala ng pera sa amin? Noong una, inutusan mo si Mr. Lee na magpadala ng mga tao na paluin ako ng ganito, muntik na akong mamatay. Ang nanay mo at kuya mo ay may sakit din, kaming 3 ay nagpapagamot, umiinom ng gamot, nagpapa-check up. Alin ba diyan ang libre? Ang perang ito, lahat ay ikaw ang dapat magbayad.
Xiaoying, sumama ka kay Mr. Lee. Siguradong binigyan ka niya ng maraming pera, di ba? Ayaw ka namin masyadong pahirapan. Magbigay ka lang muna ng ilang milyon sa amin panggastos. Sa susunod, kung maubusan kami ng pera, babalik kami para humingi sa iyo. Sa sikat ng araw, nangangarap na kayo. Sinasabi ko sa'yo, babae, akala mo ba sa paglipad mo sa mataas na sanga ay magiging phoenix ka na? Kung hindi ka magbibigay ng pera, paniwalaan mo bang ngayon din ay isusumbong kita kay Mr. Lee? Sasabihin kong buntis ka bago ikasal, malandi, at may sakit na nakakahawa? Tingnan natin kung gugustuhin ka pa niya. Masyado na kayong nangaapi. Mr. Lee, ayon sa inyong utos, ang nangungunang event team sa mundo ay dumating na sa Haicheng. Magsisimula na bukas ng umaga ang paghahanda para sa engagement party. Ang mga bulaklak na kailangan sa handaan, lahat ay mga rosas na inilipad mula sa Bulgaria. Tungkol sa mga alahas na isusuot ni Miss Wen, gawa rin ng mga luxury brand sa Paris na ginawang magdamag at nasa daan na papunta rito. Siya, siguraduhin mong i-verify isa-isa. Hindi ko papayagan na sa engagement party magkaroon ng anumang mali. Naiintindihan ko. Ang engagement party ay dapat kanselahin. Li Shucheng. Tingnan mong mabuti. Ito ang babaeng gusto mong gusto. Sina Wen Yang at Wen Zhao. Hindi talaga sila mga anak mo. Sinabi ko na noon pa, si Wen Ying na iyon ay hindi mabuting tao dahil sa kanyang anak na may pagkakahawig sa iyo ay naglalakas loob na magpanggap na anak ng Lee. Ang kapal ng mukha. Isang manloloko na tulad nito, naging tapat ka pa sa kanya, gusto mo pa siyang pakasalan. Ang buong Lee Group ay ipamana sa mga anak niya sa labas. Mr. Lee, kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Siyempre, kanselahin ang engagement party. Agad na paalisin si Wen Ying, pati ang dalawang anak niya sa labas. Paalisin sila sa bahay ng Lee. Palayasin sila sa Haicheng. Huwag ko na silang makita kailanman. Hindi ako naniniwala. Hahanapin ko si Wen Ying, maliban kung aaminin niya mismo. Kung hindi, hindi ako maniniwala na dinaya niya ako. Hoy, Li Shucheng! Hay, hayaan na. Mabuti na ring personal niyang kumpirmahin. Huwag kang magpatumpik-tumpik, ibigay mo na ang pera. Kung hindi, papasok na ako ngayon para hanapin si President Lee. Kung kaya mo, sabihin mo. Hindi siya maniniwala sa salita mo lang. Anong nangyayari? Bakit hindi natatakot si Wen Ying? Sa halip, ang tapang-tapang niya, 6 na taon na ang nakalipas. Nagkataon na nagtatrabaho si Wen Ying sa Lee Group. Baka naman yung 2 bata niyang iyon ay mga anak ni President Lee. Kung totoo nga iyon, edi yayaman ako ng husto. Aying, sabihin mo sa akin ang totoo. Sina Wen Yang at Wen Zhao, mga anak ba ni President Lee? Ano? 18 henerasyon ng iisa ang anak na lalaki sa pamilya Lee. Kung sila nga ay kadugo ng pamilya Lee, edi ang buong Lee Group ay mapapasa atin na lahat balang araw. Ha ha ha, sobrang galing. Malapit na akong maging pinakamayaman sa Haicheng. Hindi pwede. Hindi ako dapat magdulot ng problema kay Li Shucheng. Huwag kong ipaalam kina kuya at ate. Siya ang ama ng mga bata. Mali ang hula ninyo. Ang ama ng 2 anak ko ay hindi si President Lee. Ang ama ng mga anak ko ay isang sugarol. Ano? Nagsusugal siya sa labas at utang na utang siya. Lahat ng ipon ko ay ibinayad ko sa utang niya. At may ilang milyon ka pang utang. Kaya huwag kayong umasa na hihingi sa akin ng pera. Wala talaga akong pera. Wen Ying, baliw ka ba? Ang lalaking iyon, ilang taon nang hindi nagpapakita at binayaran mo pa ang utang niya? Siya pa rin ang ama ng 2 anak ko. Paano ko siyang pababayaan? Baliw. Baliw. Ang sugarol na sinasabi mo, hindi kaya iyong sa baryo natin, nakababata mo na si Liu Erniu? Siya nga. Ang pamilya ni Liu Erniu ang pinakamahirap sa baryo natin at may utang na naman siya, Wen Ying. Ikaw talaga ay isang lugi. Puro ka talagang luging negosyo. Wala naman akong pera ngayon. Kayo nga, kung may sobra kayong pera. Bakit hindi pa hiramin ninyo ako ng konti? Wala kahit isang sentimo. Wen Ying, hindi ba gusto mong putulin ang relasyon natin? Sige, puputulin na namin ang relasyon sa iyo. Puta, huwag mong asahan na ako ang magbabayad ng utang mo. Halika, asawa, umalis na tayo. Wen Ying,
Totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Talaga bang palagi mo akong niloloko? Ginoong Lee, hintayin mo ako. Ginoong Lee, Ito ang mga taong minsan kong pinaghirapang tulungan at suportahan bilang pamilya. Nang ako ay nagkaroon ng problema, higit sa kaninuman, sila ang nagmamadaling kumalas sa akin. Mula ngayon, para sa sarili ko lang, at para kina Yang Yang at Zhao Zhao. Ah, Mr. Lee, bakit ka nandito? Mr. Lee, ito ang kumpanya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Yang Yang, Zhao Zhao. Sino ba ang ibang lalaking nakasama mo? Li Shucheng, bakit ka nagwawala? Wala akong ibang lalaki, kundi ikaw. Anak mo talaga sila. Paano mo to ipapaliwanag? Walang relasyon sa dugo. Imposible. May problema talaga ang ulat na ito. Ang ama ng dalawa kong anak. Hindi si Mr. Lee. Wen Ying. Alin ba ang totoo sa mga sinabi mo? Alin ang hindi totoo? Hindi ka naniniwala sa akin. 6 na taon na ang nakalipas. Ikaw ang nilagyan ng gamot. Ikaw ang kusang lumapit sa akin. Mag-isa kong pinalaki ang 2 anak sa mga nakaraang taon. Hindi ko kailanman naisip na sumandal sa pamilya Lee. Lee, Shu, Cheng. Isipin mong mabuti. Akala mo ba ako isang taong handang gumawa ng lahat para lang makapag-asawa ng mayaman? Si. Naniniwala ako sa'yo. Ako, pupunta na muna ako sa trabaho. Teka. Sino? Si Liu? Ernyu? Ano? Sabi ng hipag mo kanina na magkasama kayong lumaki mula bata. Siya ba ang unang pag-ibig mo? Kapitbahay lang siya. Bukod sa'yo, wala akong naging relasyon sa ibang lalaki. Sabi mo yan. Wala noon. At hindi rin dapat magkaroon. Wen Ying. Simula ngayon. Ako lang ang dapat nasa puso mo. Sige, kailangan ko munang magtrabaho. Ginoong Lee, dahil kayo ni Miss Wen ay nagkaayos na sa hindi pagkakaunawaan, kung gayon, ang ulat ng DNA test. Kailangang siya at ang 2 bata ay maging matatag sa pamilya Lee. Hindi pwedeng manatiling malabo ito. Kailangan din nating magpaliwanag sa matandang ginang. Pumunta ka sa Quan Haicheng sa pinaka-autoridad na institusyon ng DNA test at magpagawa ng panibagong DNA test. Sa pagkakataong ito, bantayan mong mabuti ang buong proseso. Hindi pwedeng magkaroon ng anumang pagkakamali. Opo. Pasok. Ginoong Lee, lumabas na ang resulta, tiyak na tama na ito. Sina Yang Yang at Zhao Zhao ay tunay ninyong mga anak. Talaga nga, hindi ako dinaya ni Wen Ying. Kinuha ko rin ang CCTV ng Ospital Yu Qianshan, ay palihim na nakapasok sa DNA testing room. Tiyak na siya ang nakialam sa mga unang DNA test materials. Ginoong Lee, paano po natin ito haharapin? Alang-alang sa matagal ng pagkakaibigan ng ating mga pamilya, paulit-ulit kong pinagbigyan si Yu Qianxian, pero wala siyang pinagbago. Naglakas loob pa siyang palihim na palitan ang mga DNA test materials sa pagkakataong ito. Hindi ko na siya lulubayan. Kolektahin ang mga ebidensya ng pandaraya ni Yu Qianqian. Gagawin kong mabulok siya sa kulungan. Opo. Madam, si Ginang Yu ay nakaluhod pa rin sa labas at ayaw umalis. Sabi niya, kung hindi ilalabas ang anak niyang babae, makikipagputol na siya ng relasyon sa inyo. Sabi ng Buddha, ang karma at ganting pala, sariling gawa, sariling dusa, kahit na hindi ko pa rin kayang tanggapin si Wen Ying, ngunit si Yu Qianqian ay paulit-ulit na gumawa ng masasamang gawa, ngayon ay pinarurusahan na siya. Ito'y nararapat lamang. Sige, gusto niyang makipagputol ng relasyon? Kung gayon, putulin na natin. Nakuha ko na. Sasabihin ko na. Tatay, nanay, ang saya-saya sa amusement park. Gusto ko pang pumunta ulit. Ading, sa susunod mong pagsusulit ay nakakuha ka rin ng 100, papayagan tayo ni na tatay at nanay na pumunta muli. Ha? Masama si kuya. Inaasar niya ako. Ako ay hindi kasing talino ni kuya. Ha, kung matapang ka, habulin mo ako! Zhao Shujen, ilang dekada na tayong magkaibigan. Talaga bang ganyan ka na walang puso? Palayain mo na ang anak ko. Ang ginagawa ninyo ay parurusahan kayo ng langit. Kami ba ay nakaabala kay Ginang Lee? Huwag kang mag-alala. Kasalanan talaga ni Yu Qianqian ang mga ito. Si nanay, sa mga usapin ng tama at mali, ay laging marunong umunawa. Anong nangyari? Ayos lang, baka masama lang ang kinain ko. Umuwi muna tayo. Papatingnan ka natin sa doktor ng pamilya.
Nanay, sa 3 araw ay ang engagement namin ni Wenying. Sana po ay makadalo kayo sa tamang oras. Hindi pa ako pumapayag na magpakasal kayo. Sinabi ninyo po dati, kahit sino man ang magkaanak sa akin, siya na ang magiging manugang ng pamilya Lee. Ang tanyag na Ginang Lee, hindi po ba ninyo tutuparin ang inyong pangako? Sino ba ang makakaakala noon na magdadala ka sa akin ng isang manugang na napakatanda sa bahay? Ilang taon lang ang tanda niya sa akin. Kapag isinama ko ang aking manugang sa mga handaan at may magtanong, sobrang nahihiya ako. Lee Xiucheng. Hindi ka ba nahihiya? Ako nga, nahihiya. Mabait si Mr. Lee. Kung makakasama ko siya habang buhay, siguradong magiging masaya ako. Ngunit ang agwat ng edad na nais kong lampasan ay talagang napakahirap. Mr. Lee, baka mas mabuti pang itigil na lang natin ito, sina Yang Yang at Zhao Zhao, para sa kanilang kinabukasan, pwede kong silang iwan sa pamilya Lee. Ngunit dapat mangako ang pamilya Lee na maaari kong bisitahin ang mga bata kahit kailan. Wag! Ayaw naming mahiwalay kay nanay. Ayaw na ni Zhao Xiao kay papa. Sasama si Zhao Xiao kay nanay. Hindi mahihiwalay si Zhao Xiao kay nanay. Ako rin! Wala akong pakialam sa pera ng pamilya Lee. Kung nasaan si nanay, nandun ako. Wenying, wag mong subukang tumakas. Sa buong buhay mo maliban sa akin, wag kang mangarap na magpakasal sa iba. Ma, totoong mas matanda si Wenying sa akin. Ngunit siya ang tanging asawang pinili ko habang buhay. Yang Yang at Zhao Zhao rin ay ang tanging legal na tagapagmana ng Lee Group. Kahit pumayag ka o hindi, pakakasalan ko pa rin siya. Lola, ayokong mahiwalay sa nanay at tatay ko. Si Zhao Zhao ay naging batang walang ama sa loob ng 6 na taon. Ayoko nang maging batang walang nanay. Kahit na hindi bagay si Wenying kay Xiucheng. Ngunit sa mga nakaraang taon, talagang inalagaan niya ng mabuti ang aking mga apo at ang pagtingin ni Xiucheng sa kanya. Hayaan na, matanda na ako. Hindi na ako makalaban. Eddie, sige. Aying, bakit maputla ang mukha mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Ako, Asawa. Nanay, Manugang. Anong sinabi mo? Buntis ka na naman? Maligayang bati, Ginoong Lee at Ginang Lee. Madaling mabuntis ang ginang. Hindi lang siya nabuntis. Sa pagkakataong ito, triplets panga. Anong triplets? Mayroon na tayong Yang Yang at Zhao Zhao. Ngayon may triplets na naman. Magkakaroon na ako ng 5 apo. Ha ha ha. Pinagpala tayo ng langit. Ang sumpa ng angkan ng Lee na nag-iisang anak sa loob ng 18 henerasyon ay sa wakas nasira. Ha ha ha. Katiwala, bilisan mo. Maghanda ka na ng lahat ng gamit para sa bagong silang. Hey, Damit, laruan, gatas, at duyan. Lahat dapat pinakamaganda. huwag kang mag-alala, Ginang. Bahala na ako. At ang engagement party sa 3 araw. Isusuot ko ang Cheongsam na brocading shoe. Ipinagawa ko kay Master Zhang. Ah, siya nga pala. At iyong pares na pamana ng pamilya Lee na jade bracelets. Tandaan mong ihanda rin. Ipapasa ko ito sa manugang ko sa harap ng lahat. Sige, ihahanda ko na. Halika, manugang, pirmahan mo muna ito. Ginang Lee, hindi ko ito maipipirmahan. Kapag sinabihan kang pumirma, pumirma ka. Sino man ang magpapatuloy ng lahi ng Lee ay makakakuha ng shares na nagkakahalaga ng 50 bilyon. Ito ang patakaran ng pamilya Lee. Kung hindi ka pipirma, iyon ay paglabag sa patakaran. Pumirma ka na. Ipapagawa ko na ang proseso ng paglipat. Doktor, iyong kanina. Ang ginang kanina ay masyadong na-excite na apektuhan ang kanyang pagbubuntis. Magpapahinga lang siya at gagaling. Mabuti naman. Pero may edad na si Aying para manganak? Mapanganib ba kung manganak siya? Ying, baka dapat na lang nating ipagpalaglag ang bata. Tungkol diyan, maaari kang mapanatag, Ginoong Lee. Espesyal ang pangangatawan ni Ginang. Madaling magbuntis. Halos walang panganib sa panganganak. Talaga? Ngunit kahit gayon, ang panganganak pa rin ay mahirap. Ying!
Shucheng, biyaya ito ng langit sa atin. Gusto kong ipanganak ang bata. Ying, pinaghirapan mong magsilang ng mga anak para sa akin. Sa natitirang buhay ko, tiyak na pakitunguhan kitang mabuti, hinding-hindi kita bibiguin. Lola, gusto ko ring yakapin ang mga kapatid. Gusto ko ring yakapin. Ang galing. Puno ng mga apo. Nalilito na ang aking mga mata. Nanay Yang Yang Zhao Zhao, halika na para sa family picture. Dito na! Dito na! Maghanda na ang lahat. Cheese! Ang pinakatotoong pag-ibig ay hindi natatakot sa agwat ng edad at panahon. Ikaw ang nagmamalasakit sa akin. Ako naman ay nag-aalala sa iyo. Magkasama tayong naglalakbay hanggang sa pagtanda.